Filipino 5, Quarter 3, Week 5, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay gamit ng pang-angkop sa pakikipagtalastasan at mga salitang magkasalungat at magkasing kahulugan. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang gamit ng pang-angkop sa pakikipagtalastasan at mga salitang magkasalungat at magkasing kahulugan. Para sa ating most essential learning competencies, nagagamit ng wasto ang pang-angkop sa pakikipagtalastasan at naibibigay ang mga salitang magkasalungat at magkasing kahulugan. Ang araling ito ay nakalaan para sa mga batang mag-aaral na katulad mo na nasa ika-5 baitang. Matututunan mo sa araling ito ang wastong paggamit ng pang-angkop sa pakikipagtalastasan at ang pagbibigay ng mga salitang magkakasalungat at magkakasing kahulugan. Mahalagang matutunan mo ang mga salitang ito dahil makatutulong ito upang mas mapalawak ang iyong kaisipan sa pagsagot sa mga tanong, mas mapapalawak ang iyong bokabularyo, maintindihan at maunawaan ang mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nakapaloob din sa araling ito ang mga pagsasanay na susukat at lilinang sa iyong kakayahan sa pagsagot sa mga sumusunod na mga gawain. Sa puntong ito, matututuhan mo ang wastong paggamit ng mga pang-angkop sa pakikipagtalastasan. Ngayon ay basahin mo at suriin ang mga salitang may salungguhit sa mga pangungusap sa hanay A at hanay B. Unahin natin basahin ang mga pangungusap sa hanay A. Una, malakas, kulog ang sumalubong sa amin. Pangalawa, puno mangga ang nakaharang sa kalsada. Pangatlo, isang bayan malaya ang minimithi ng bawat isa sa atin. Basahin naman natin ang mga pangungusap sa hanay B. Una, malakas na kulog ang sumalubong sa amin. Pangalawa, punong mangga ang nakaharang sa kalsada. Pangatlo, isang bayang malaya ang minimithi ng bawat isa sa atin. Anong mga salita ang may salungguhit sa hanay B? Sa unang bilang, ang may salungguhit ay malakas na kulog. Sa pangalawang bilang naman, punong mangga. At sa pangatlong bilang, bayang malaya. Anong mga salita naman ang may salungguhit sa hanay A? Sa unang bilang, ang may salungguhit ay malakas kulog. Sa pangalawang bilang, ang may salungguhit ay puno mangga. At sa pangatlong bilang, ang may salungguhit ay bayan malaya. Aling hanay ng mga salita ang mas magandang pakinggan kung iyong binabasa? Tama! Ang nasa hanay B. Dahil ang mga salitang nakasalungguhit sa hanay B ay mas madulas basahin kaysa sa hanay A. Anong kataga ang idinagdag sa hanay B upang maging magaan at madulas ang iyong pagbasa? Tama! Ang mga salitang idinagdag sa hanay B upang maging magaan at madulas sa pagbasa ay ang katagang na, katagang ng, at G. Kung inyo mapapansin sa hanay A ay parang kulang at may mali sa pagbasa ng mga salitang nakasalungguhit. Samantalang sa hanay B ay mas madulas basahin at mas magaan. Ang mga katagang ito ay tinatawag nating pang-angkop. Pinag-uugnay nito ang dalawang salita upang mas madulas itong bigkasin.
Ang iba't ibang pang-angkop ay: una, na. Ginagamit kapag ang unang salitang iniuugnay sa isa pang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa N. Kung ito ay nagtatapos sa N, hindi mo ito pwedeng gamitan ng na. Halimbawa, bahay na bato, masipag na bata. Kung inyo mapapansin, ang unang salita na iniugnay sa isa pang salita ay nagtatapos sa katinig. Gaya ng bahay, ito ay nagtatapos sa Y. Masipag, ito ay nagtatapos sa G. Ang mga ito ay parehong katinig. Pangalawa, nang. Ginagamit kapag ang unang salitang iniuugnay sa isa pang salita ay nagtatapos sa patinig. Halimbawa, batang iyakin, mahabang buhok. Kung inyong mapapansin, ang salitang bata ay nagtatapos sa patinig na a, kaya ito ay dinagdagan ng nang. Ang salitang mahaba naman ay nagtatapos din sa patinig na a, kaya ito ay dinagdagan ng nang. Pangatlo, G. Ginagamit kapag ang unang salitang iniuugnay sa isa pang salita ay nagtatapos naman sa N. Halimbawa, awiting masaya, hamong masarap. Pansinin ang unang salita, ang salitang awitin. Ito ay nagtatapos sa katinig na N, kaya ito ay dinugtungan ng G. Ganon din ang salitang hamon. Nagtatapos ito sa katinig na N, kaya ito ay dinugtungan din ng G. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang sumusunod na mga pangkat ng salita. Tingnan mo ang kaibahan ng mga salitang nakapaloob sa pangkat A at pangkat B. Ang mga salitang nasa pangkat A ay malaki, maliit, mataas, mababa, maliwanag, madilim, malalim, mababaw, malayo, malapit. Basahin naman natin ang mga sumusunod na salita sa pangkat B. Masarap, malinamnam, mabango, mahalimuyak, paaralan, eskwelahan, kama, higaan, maganda, marikit. Ano ang kaibahan ng mga salitang nakapaloob sa pangkat A at pangkat B? Hindi ba may pagkakaiba sila? Aling pangkat ng mga salita ang magkasalungat ang kahulugan? Ang pangkat ng mga salita na magkasalungat ay ang pangkat A. Magkaiba sila ng kahulugan. Ano ang tawag sa mga salitang magkasalungat ang kahulugan? Ito ay tinatawag na magkasalungat. Aling pangkat ng mga salita ang magkapareho ang kahulugan? Ang pangkat ng mga salita na magkapareho ang kahulugan ay nasa pangkat B. Anong tawag sa mga salitang ito? Ito ay tinatawag na magkasing kahulugan. Ang magkasing kahulugan ay pares ng mga salitang pareho ang kahulugan o ibig sabihin. Samantalang, ang magkasalungat na kahulugan ay pares ng mga salitang magkaiba ang kahulugan o ibig sabihin. Muling balikan at basahin ang mga halimbawa ng mga salitang magkasing kahulugan at magkasalungat na nasa itaas, pangkat A at pangkat B. Ang mga salita sa pangkat A ay mga salitang magkasalungat. Gaya ng malaki, ang kasalungat nito ay maliit. Mataas, kasalungat nito ay mababa. Maliwanag, kasalungat nito ay madilim. Malalim, kasalungat nito ay mababaw. Malayo, kasalungat nito ay malapit. Ngayon naman sa pangkat B, ang mga salitang magkasing kahulugan o pareho ng ibig sabihin ay ang mga sumusunod. Gaya ng masarap, ibig sabihin nito malinamnam. Mabango, ibig sabihin nito mahalimuyak. Paaralan, ibig sabihin nito eskwelahan. Kama, ibig sabihin nito higaan. Maganda, ibig sabihin nito marikit. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Basahin ang putol-putol na parirala. Ibigay ang wastong pang-angkop. Pagkatapos, bumuo ng pangungusap gamit ang nabuong parirala. Halimbawa,
Mamamayan, dumadamay. Dahil ang unang salita ay nagtatapos sa katinig na N, ang idadagdag dito ay G para maging madulas ang salita. Mamamayang dumadamay. Ang halimbawang pangungusap ay, ang mamamayang dumadamay sa kapwa ay kinalulugdan. Para sa unang bilang, langgam, pula. Iwasto ang parirala gamit ang kataga. Tama, ito ay langgam na pula. Dinagdagan ito ng katagang na. Para sa pangungusap, masakit mangagat ang langgam na pula. Pangalawa, dahon, lagas. Anong kataga naman ang dapat na idugtong sa salitang dahon? Magaling, ito ay dahong lagas. Halimbawa ng pangungusap, maraming dahong lagas na ang kanyang tanim. Pangatlong bilang, maya, umaawit. Anong kataga ang dapat na idugtong upang pag-ugnayin ang dalawang salita? Tama, ito ay nang. Mayang umaawit. Ang halimbawang pangungusap ay, masarap pakinggan ang mayang umaawit. Pang-apat na bilang, tumutulo, luha. Anong kataga ang dapat na idugtong upang pag-ugnayin ang dalawang salita? Tama, ito ay nang. Tumutulong luha. Halimbawang pangungusap, pinunasan niya ang tumutulong luha ng kanyang ina. At panglima, bayan, malaya. Anong kataga ang dapat na idugtong upang pag-ugnayin ang dalawang salita? Tama, ito ay G, bayang, malaya. Dahil ang bayan ay nagtatapos sa katinig na N. Halimbawa ng pangungusap, nagbuwis sila ng buhay upang maging bayang malaya ang ating bansa. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 2. Ibigay ang hinihinging kasing kahulugan o kasalungat na kahulugan ng bawat salita. Unang bilang, matapang, kasalungat na kahulugan. Tama, ang kasalungat ay duwag. Pangalawa, masarap. Ano ang kasing kahulugan nito? Tama, ito ay malinamnam. Pangatlo, mabait. Ano naman ang kasalungat nito? Tama, ang kasalungat ng mabait ay masama. Pang-apat, mayumi. Ano naman ang kasing kahulugan nito? Magaling. Ang kasing kahulugan ng mayumi ay mahinhin. At panglima, payapa. Ano ang kasing kahulugan nito? Magaling. Ang kasing kahulugan nito ay tahimik. Para naman sa pagsasanay bilang 3, bumuo ng isang dialogo batay sa iyong karanasan. Bilugan ng mga pang-angkop na ginamit. Para naman sa pagsasanay bilang 4, ibigay ang kasing kahulugan at kasalungat na kahulugan ng salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Unang bilang, nahihirapan ang mga tao sa pagkakaroon ng liwanag sa buong magdamag. Ang salitang nakasalungguhit ay nahihirapan. Ano ang kasing kahulugan at kasalungat nito? Para sa kasing kahulugan ng nahihirapan ay nagdudusa. Ang kasalungat naman ng nahihirapan ay nagiginhawaan. Pangalawang bilang, hindi sila tumigil sa pagtatrabaho kaya umunlad ang kanilang buhay. Ang salitang nakasalungguhit ay umunlad. Ibigay ang kasing kahulugan at kasalungat nito. Ang kasing kahulugan ng salitang umunlad ay umasenso. At ang kasalungat ng salitang umunlad ay naghirap. Pangatlo, mula noon ay naging maayos na ang kanilang kalagayan kahit iniwan sila ng kanilang mga magulang. Ang salitang nakasalungguhit ay maayos. Ibigay ang kasing kahulugan at kasalungat nito.
Ang kasing kahulugan ng salitang maayos ay mabuti. At ang kasalungat ng salitang maayos ay masalimuot. Pang-apat, malamlam ang liwanag ng buwan kagabi nang siya ay pauwi na. Ang salitang nakasalungguhit ay malamlam. Ibigay ang kasing kahulugan at kasalungat nito. Ang kasing kahulugan ng salitang malamlam ay madilim. At ang kasalungat ng salitang malamlam ay maliwanag. Panglima, malimit na siya ay nalilipasan ng gutom kaya sumakit ang kanyang tiyan. Ang salitang nakasalungguhit ay malimit. Ibigay ang kasing kahulugan at kasalungat nito. Ang kasing kahulugan ng salitang malimit ay madalas. At ang kasalungat nito ay madalang. Mula sa mga mahalagang kasanayan na iyong natutuhan sa aralin, sagutin ang sumusunod na gawain. Isulat sa sagutang papel. Ang patlang ay mga salitang ginagamit natin sa pag-uugnay ng dalawang salita. Ano ito? Tama, ito ay pang-angkop. Pinag-uugnay nito ang mga salita at mga salitang panuring o naglalarawan tulad ng pang-uri at pang-abay. Ang mga ito ay ano ang mga katagang ito? Tama, ang mga ito ay na, ng, at G. Ang patlang ay paris ng mga salitang pareho ang kahulugan o ibig sabihin. Ano naman ito? Tama, ito ay magkasing kahulugan. Samantalang ang patlang na kahulugan ay pares ng mga salitang magkaibang kahulugan o ibig sabihin. Ano naman ito? Tama, ito ay magkasalungat. Ngayon, ating tasahin ang pagkaunawa mo sa ating aralin. Kunin ang sagutang papel at gawin ang mga gawain sa ibaba. Para sa letter A, isulat sa patlang ang wastong pang-angkop na, ng, at G upang mabuo ang pangungusap. Una, ang mga bata ay masaya, naglalaro sa parke. Ano ang wastong pang-angkop na dapat nating gamitin? Tama, ito ay NG, masayang naglalaro. Pangalawang bilang, nagluto si nanay ng masarap ulam. Ano naman ang wastong pang-angkop para pagdugtungin ang dalawang salita? Tama, ito ay na, masarap na ulam. Pangatlo, si Ana ay isang matulungin anak. Ano naman ang wastong pang-angkop para pagdugtungin ang dalawang salita? Tama, ito ay ang katagang G, matulunging anak. Pang-apat, masarap manirahan sa isang payapa na pamayanan kasama ang buong pamilya. Ibigay ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. Isulat ito sa patlang. Ang salitang nakasalungguhit ay payapa. Ano ang kasing kahulugan nito? Tama! Ang kasing kahulugan ng payapa ay tahimik. Panglima, masayang pinagmamasdan ng ama ang pag-alis ng anak papuntang ibang bansa habang ito ay papalayo. Ibigay ang kasalungat ng salitang may salungguhit. Isulat ito sa patlang. Ang salitang may salungguhit ay masayang. Ano ang kasalungat nito? Tama, ang kasalungat ng salitang masaya ay malungkot. Tandaan, ang pang-angkop ay mga salitang ginagamit natin sa pag-uugnay ng dalawang salita. Pinag-uugnay nito ang mga salita at mga salitang panuring o naglalarawan tulad ng pang-uri at pang-abay. Ang mga katagang ito ay ang na, ng, at G. Ang magkasing kahulugan ay pares ng mga salitang pareho ang kahulugan o ibig sabihin. Samantalang ang magkasalungat na kahulugan ay pares ng mga salitang magkaiba ang kahulugan o ibig sabihin. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito?
Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!